Ang mga Pilipino ay mayayaman sa mga sinaunang paniniwala at mga pamahiin na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin ng karamihan sa atin. Bagamat walang kaakibat na ebidensya ang nagpapatunay sa mga ito ay ginagawa pa din natin bilang respeto sa mga minana nating paniniwala sa ating mga ninuno. Kaya naman ito ang mga pamahiin at paniniwala tuwing sasapit ang gabi. Ano-ano nga ba ang mga paniniwala at mga kasabihan tuwing gabi? Pero bago ang lahat ay pwede ba akong makahingi ng like, comment at subscribe para sa mas marami pang kwento? Kung ikaw ay laki sa iyong lolo o lola na mapaniwala sa mga pamahiin ay marahil may mga ideya o pamilyar ka sa mga paniniwala at pamahiin na dapat at hindi dapat gawin tuwing sasapit ang gabi na aking mababanggit. Ang ika-una-una ay ang paniniwala na bawal magsuyod o magsuklay tuwing gabi. Ito ay sa kadahilanang naniniwala ang mga matatanda na imbis mawala o mabawasan ang iyong mga kuto. Ito ay mas darami pa sa iyong buhok at anit o kaya naman ay magiging sanhi ng pagkakalbo at pagkalagas ng buhok ang pagsusuklay ng gabi. May paniniwala din na kapag ikaw ay nagsuklay ng gabi ay mamamatay ang iyong ina. Ang ikalawa ay huwag kang maliligo tuwing gabi sa kadahilanang magiging sanhi ito upang magkaroon ka ng sari-saring mga sakit at karamdaman. Ang ikatlo ay masamang magtira ng pagkain sa iyong plato tuwing gabi dahil pinaniniwalaan na ito ay kakainin ng mga masasamang espiritu. O hindi naman ay tutulungan at seseluhan ka ng masamang espiritu upang ubusin ang pagkain na nakalagay sa iyong plato. Kaya naman siguraduhin mo na ang kukunin at ilalagay mo sa iyong plato ay yung sakto lamang upang iyong maubos. At may isang pang pamahiin na tuwing gabi ay huwag kang kakain sa madilim na lugar o kaya ay walang ilaw sapagkat maaari kang suluhan ng mga espiritu o engkanto sa inyong pagkain. Ang ika-apat naman ay masama daw maglakad ng mag-isa tuwing pagkagat ng dilim sapagkat maaari kang sabay ng mga gumagalang espiritu o kaya ay mga engkanto, lalo na sa mapupunong lugar. Kung hindi maiiwasan na ikaw ay gabihin, marapat lamang na ikaw ay mayroong kasabay o kaya ay may dalang pangontra laban sa mga gumagalang espiritu o mga engkanto. Ang ikalima ay bawal maggupit ng kuko sa gabi dahil pinaniniwalaan na mas mabilis ang paghaba nito. Pinaniniwalaan din na maaaring may mamatay na isang miyembro ng pamilya kapag ikaw ay naggupit ng kuko kapag gabi. Ang ika-anim ay bawal daw tumawa ng ubod ng lakas tuwing gabi sa kadahilanang maaari mong magambala o mabulabog ang mga espiritu. At kapag sila ay iyong nag-ambala ay sila naman ang gag-ambala sa iyo sa iyong pagtulog. Ang ikapito ay huwag mo daw pag-usapan ang mga nilalang ng kadiliman tuwing gabi sapagkat sila daw ay mas nasisiyahan at mas lumalakas ang loob at ang kanilang puwersa sa tuwing maririnig na pinag-usapan sila lalo na kung araw ng Biyernes. Ang ikawalo naman ay sa tuwing mamamasyal kayo ng iyong kaibigan ay dapat na pantay ang inyong bilang o kaya ay dapat na lahat kayo ay may kapareha dahil kung hindi ay kukuhanin ng masamang espiritu ang isa sa inyo na walang kapareha upang maging pantay ang inyong bilang. Ang ika-siyam ay huwag mag-iiwan ng mga damit na nilaban sa sampayan na nakasabit sa labas ng bahay. Dapat daw itong isilong at ipasok sa loob ng bahay upang hindi suotin ng mga engkanto at duwende. Ang pang-10 naman ay bawal ang sumipol sa gabi dahil ito ay umaakit o tumatawag ng mga espiritu at nagpapa-aniaya na pumasok sa inyong bahay. Ang pang-11 ay bawal bumili ng bigas kapag gabi na. Dahil pinaniniwalaan na kapag bumili ka ng bigas sa gabi ay palaging mabilis na mauubos ang inyong bigas. Ang ika-12 naman ay bawal ka magtahi pagsapit ng gabi sa kadahilanang kapag ikaw ay natusok ng karayom ay matagal o kaya naman ay hindi ito maghihilang. Ang ika-13 ay dapat na takluban ang mga salamin tuwing gabi sapagkat ang mga ito ay isang portal patungo sa dimensyon ng mga espiritu at maaari silang lumabas dito. Ang ika-14 naman ay bawal kang magwalis sa pagsapit ng gabi dahil pinaniniwala ang maaari mong maitaboy ang mga swerte sa loob ng inyong tahanan. Marami pang ipinagbabawal ang mga matatanda tuwing sasapit ang gabi ngunit wala namang dahilang kagaya ng bawal matulog ng basta ang buhok, bawal bumili ng asin, bawal magbayad ng utang, at marami pang iba. Iilan lamang ang mga ito sa mga pamahiin at paniniwala ng mga matatanda na naipamana sa ating henerasyon at dapat lamang na atin itong irespeto at pahalagahan. Hindi naman masama ang maniwala sa mga ito pero wala ding masama kung ikaw ay hindi naniniwala sa mga ito. Dahil nakadepende pa rin ang magiging takbo ng ating buhay base sa ating mga aksyon.
Maraming salamat sa panunood.